Ayan, so welcome back po dito sa DND at sa Doy TV Sports. Well, mabilisan lamang po itong ating content at alam po inaabangan nyo na po ang bakbakang San Miguel Beermen at ito pong Meralco Bolts at yun na nga po, tulad ng pinangako po natin na may po tayo, ito nga pong content natin is magpo-focus sa magiging strategy po ng bawat kupunan at match up plays at matchup, at yan po ang ating pag-uusapan. At mabilisan po, ako po muna magpapasalamat sa inyong mga bagong subscribers, at of course kakampaign ko na rin po na kung nagustuhan nyo po ang content na ito at ang ating mga content, palaking subscribe na lang po para po dumami po tayo. 2,000 na po tayo, maraming salamat sa mga bagong subscribers. Okay, ngayon ang ating pong pag-uusapan, unahin na po natin yung place. Ayan, yan po pinangako natin. Pagdating po sa place, alam naman po natin sa Meralco ang ginawa nila sa Barangay Ginebra, kung saan sila po talagang tinakbuhan nila Ginebra, kasi nga meron silang mga tools, meron silang mga point guards at consistent players na nagamit, di ba? Kaya nga po yung height ng Ginebra ay naging disadvantage sa kanila, kasi nga pagdating sa mga matchups, nahirapan sila. Pero biglang sasalaksak si Alain, sasalaksak sila Karam, sila Banjero, tatakbo, walang hinto. Parang to si Banjero talaga, spark plug talaga nila, di ba? Tapos si Cliff Hodge, nakita nyo naman, hindi nagpabago ang laro consistent talagang hustle. So, yan, medyo dyan nahirapan po Ginebra, kaya di po nakapasok sa finals, Pasensya na po mga kabarangay, ganun po talaga. Pero maganda po naman itong makakalaban na San Miguel, Okay, on the other hand, San Miguel naman po, nakita naman po natin na hindi lang sila basta Junmar, Hindi lang po yun. Meron po rin silang mga point guards na makakasabay dito kung sakaling mag-small ball po lineup at magtakbuhan. Nagpa-pass break din po itong San Miguel, Kaya nga fear the bear daw, sabi ng mga fans, Fear the bear. Bakit? Nakita niyo po itong si Pajardo. Parang si na rin Giannis Antetokounmpo na rin gumalaw, di ba? Nakita niyo naman sa laki niya, nagpa-pass break din. So, kung sabihin natin na talagang tatakbuhan sila netong Meralco, magtatakbuhan na lang silang dalawa. Kasi nga po, hindi po papahuli ang San Miguel. At nabanggit nga po natin, malawak po ang ideas ng both coaches, Kilala naman po natin itong si Coach Gallant. Dati po siyang assistant neto ni Manager Al Francis Chua dyan sa Tanduay. Kaya kilala ko na po itong si George Gallant, at gusto ko po rin to maging coach dati na Ginebra, kasi nga alam ko may fresh ideas talaga ito. Nakita ko na po yan, Kaya hindi na ako nagulat sa performance ngayon po ng San Miguel. At ito naman po si Trillo, bago po siya napalitan sa kanyang dating kupunan, talagang may bubuga talaga. Nagpakitang gilas na po as coach. At tignan nyo naman ngayon. He is the first coach to bring Meralco sa championship. Lupit, Okay. So ngayon, sa matchup naman po tayo. Well, we talk about how the Meralco is planning, Nako po. Ang gagawin dyan ng Meralco, point guard pa lang, mag-matchup na tayo. First 5. Ayan, gusto nyo yan. First 5, pwede pong itong si tawag dito, si Banjero na kagad, katapat, Terence Romeo. Pangalawa, ayan pong si Chris Newsome, CJ Perez, mga gilas players, Ganda pong matchup niyan, Parang import yung dalawang yan, sa third, sa pwestuhan sa gitna. Well, yung dalawang magkamukha ng laro, yan po si Quinto, at si Trollano, na nag-hustle play, yan dalawang yan, silang dalawang ang instrumento, para matalo ang kanilang mga kalaban. At maganda po ang ginawa ni Trollano. Pero mo, tambak na ang San Miguel, nakabalik. Dahil sa kanya, malaking bagay po ang ginawa niya, At yan din po yung ginawa ni Quinto, sa game 6, matindi ang dalawang yan.
mga supporting cast na consistent. Okay, sa number 4, pwede po dyan mangyayari, gagamit na po na stretch 4 ang San Miguel dahil usually si Brondial ang kanilang ginagamit, pero pwedeng si pwedeng si Chris Ross na kagad. Stretch 4 point guard yun. Expected na po natin na talagang pwede pong small lineup po itong San Miguel. Kung hindi man po si Chris Ross, pwede pong si na po kagad yan. Ito pong si Marshall Lassiter, yan na po yan. Well, sa number 4, of course, si Cliff Hodge naman yan ng Meralco, dahil alam naman po natin, napaka-hassle, simula rookie yan hanggang ngayon, ganun pa rin maglaro, kaya natutuwa ako rito kay Cliff Hodge. At of course, sa sentro, wala na po tayong pag-uusapan. Junmar Fajardo. Sino po pwede niya makatapat? It's either Bates or Almasan. Pero I bet si Almasan na kagad, or si Bates pala, kasi maganda po ay pinakita ni Bates, kaya sigurado pong aasahan nito ni Coach Luigi Trillo. Ngayon, balik po tayo. Matchup tapos na sa place. Well, advantage po ang San Miguel, dahil unang-una nakita naman po natin si Junmar Fajardo is unstoppable po sa gitna. Sino makakapigil sa kanya? Wala pong makakapigil sa kanya na kahit sinong player sa PBA. Sorry to say. Kasi nga po, malaki siya sobrang laki niya. Oversize siya kasi PBA. Wala po talaga. Kaya nga ilang beses naging MVP yan Ngayon, ang gagawin po dito ng Meralco, double team na kagad yan. Ngayon, pag dinouble team na po yan, sigurado maraming cutters po ang San Miguel. At maraming shooters sa gitna. Kaya talagang basang-basa na nila ang mangyayari. Diba? Pag pumuesto na po si Junmar, yan na. Pwede na pong may kumat at pwede na pong may ma-open. Magsiset ng pick. Para makakat or makapag-jump shots. Ay, ang dami pa naman pong point guard na shooters po itong San Miguel. Kaya magandang laban. Sa kabila naman po, ang gagawin dito ng Meralco, of course, yung mga unpredictable players po talaga na bigla na lang i-score. Pero nasa play. Tulad po nila Alain Maliksi. Parang 6-man nila yan Alain Maliksi talaga Tapos itong sila of course, yan po si Cliff Hodge, talagang atake sa loob yan. At mag-ooperate po sila sa ilalim sigurado, Kahit nandiyan si Junmar, they will try, na ma-foul trouble po si Junmar. Tingin ko yan ang magiging plan nila dyan. At sa backups naman po, of course, kompleto rin naman po talaga dito ang Meralco, dahil meron silang mga players talaga, katulad po nito ni Karam, di ba? Hindi rin papahuli ang San Miguel. Meron silang tawag dito, si Jeron Teng, si Enciso, di ba? At sa center position, Mo Tautuan na yan. Sa kabila naman, Almasan, di ba? Tapos, ang dami po talaga maganda po talaga yung matchup nila. Talagang parang it turned out to be match po yung dalawa. Kaya po excited po panoorin itong dalawang kupunan na ito, At halos magkamukha po talaga ang kanilang kanilang lineup, ang kanilang place, Pero mas advantage po ang San Miguel kasi they have Junmar Fajardo. Kaya hindi po nila pwede i-treat na sinebra ang San Miguel. Kasi nga po, ang San Miguel may Junmar. Ang Hinebra po kasi di naman po ganun kalakas ang sentro nila Malakas, si Stan Hardinger, binobuldoser yung ilalim. Diba? Tapos may backup ni Japet. Sa kabila naman po, si Junmar lang as malaki. Diba? Pero unstoppable. Tumatakbo pa, yun ang matindi. So yun lamang po, overall assessment, anong mangyayari dyan? San Miguel po ang mananalo dyan. San Miguel po, ng ating pinipiling mananalo dyan. At yun lamang po, kayo, comment nyo po, sino ang sa tingin nyong mananalo.
So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon at focus na po tayo sa magiging laro mamaya at after the game babalik po tayo para sa analysis. Ayan. So yun lamang po at maraming salamat muli sa inyong panonood at magkikita-kita po tayo. At good luck po sa Meralco at dyan po sa ating mga tropang SMB, fear the beer, guys. Pag pagiganti nyo yung Nebra. Ayun lamang po at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.